tears I cried to you that day are like the tears I cried today. Pain I feel inside reminds me that I'm living every day. Thoughts of you that fill my head go round and round like yesterday. And all the love I feel for you will bring me through another day. Yeah. Ay, hindi. Alam mo ba, yung teacher namin sa PNA last year, or may nabanggit siya tungkol sa Potter Skill. Kasi imagine mo kung walang Potter Skill, baka wala tayong plato ngayon. Sino kaya yung mga naka-invent? Hello, bakit? Niloloko mo ba ako? Wala pa ka tayo eh. Sorry naman. So, alam mo, di ba ang ginagamit sa lupa? Paano naman yung sa mga ang ba? Oo nga. Siguro kung hirapin tayo ngayon kung makalakuan. Wala yung wheel kasi. Guys, saan mo simula yung ganito? Ha? Ano? I mean, so isang oras, isang minutes. Isang minute, merong 15 seconds. What is it like? Wait. Parang nakita ko na yan eh. Nabasa ko sa bago ko yan sa section decimal system. Yung summerance daw yung nakadisimal. Pati na rin yung arahan, yung cuneiform, at saka yung iba pa. Tuloy na naman ng irigasyon. Wow, galing naman nila! Lagi mo. Siguro kung hindi na-invento yung mga yan, primitive ka. Baka wala. Sana pa kung parang ano ka ba? Kung walang gulong, baka hindi tayo makapag-surf. Diba? Buti na lang talaga na matalino ang tao. Siya, kailangan ko yung pang-honors. Sige, bye! Una, pictographs and writing na mas kilala bilang cuneiform. Kung wala ang mga ito, baka wala tayong way of writing sa kasalukuyan. Baka mahirapan tayong makipag-communicate sa isa't isa. Pangalawa, sexagesimal system. Baka wala tayong maayos na sistema sa oras at mahirapan din tayo mag-measure kung wala ito. Pangatlo, irrigation and flood control. May hirapan ang ating mga magsasaka na magtanim at baka mawala din ang bawat bansa ng sapat na makakain kung wala ito. Bakas na sobrang mataas at malalim din ang baha kung never na-discover ang paraan ng pagkokontrol dito. Pang-apat, city-states. Ang mga city-states noon ay nag-function na parang isang independent country ngayon. Siguro kung never na-discover na maaari palang makapagtatag ng mga ganito, ay watak-watak ang sangkatauhan sa kasalukuyan. Sumunod naman ang wheel. Sa panahon ngayon, mahalaga sa atin ang gulong sapagkat ito ay isang paraan ng transportasyon. Nakakapunta tayo sa iba't ibang lugar ng mabilis dahil dito. Pang-anim, ang dome. Noong panahon pa ng Sumer na imbento ang dome. Ito ay nagsilbing bubong. Kung hindi ito naimbento noon, ay baka wala tayong panakip at pamprotekta sa atin at mga kagamitan sa loob ng bahay tuwing umuulan o masyadong maaraw. Pampito, domestication of animals or ang pagpapaamo ng mga hayop. Talaga namang mahirap mabuhay ng mag-isa na walang katulong. Buti na lamang dati ay natutunan ng mga tao kung papaano mapaamo ang mga hayop para makatulong sa mga iba't ibang pang-araw-araw na gawain at pati sa mga trabaho. Pangwalo, araro.
Ang araro hanggat sa kasalukuyan ay ginagamit pa rin ng mga magsasaka. Ito ay naimbento ng mga taga-Sumer noon para sa kanilang mga produktong agrikultura. Pangsyam, potter's wheel. Ang potter's wheel ay naimbento ng mga Sumerians. Dahil dito, nagkaroon ng mga palayok na siyang ginagamit sa pag-iimbak ng pagkain at mga ani. Kalaunan, ang mga palayok na ito ay ang mga naging lalagyanan ng mga pagkain na hanggang ngayon ay ginagamit natin. Pangsampu, sailboats. Kung tayo ay nakakalakbay sa lupa, nakakalakbay din tayo sa tubig. At ito ay dahil sa mga bangka at sailboats. Ang unang sailboats ay nagsimula sa Sumer. Buti na lamang na ito ay kanilang naimbento sapagkat mahirap maglakbay sa tubig. Pero grabe, no? Ang baho ng CR sa science building. Oh, nako. No, mas titising ko pang huwag na lang mag-CR kaysa pumunta pa ako doon. Tapos ka na ba sa ginagawa mo dyan? Lapit na, friend. Pero huy, magpasalamat ka at na-invento yung CR ngayon pag hindi natin magagamit yung toilet at flush. Sa bagay. Teka lang, sabi dito yung gumawa doon ng mga basic sanitation ay ang mga Indus. Indus? Ano yun? Sa pagkakaalam ko, yun yung isa sa mga unang sibilisasyon. Ano na yan? Sabi din dito na sila ang gumawa ng unang drainage system, kaya tama lang na sila rin ang gumawa ng basic sanitation upang matapos na nagamit. Go! Pati drainage system yan, ang galing naman. Paano kaya hindi nila nagawa yun? Paano natin matatapon ang tubig sa ating urban cities o paano mababawasan natin ang baha dito sa napakalawak na syudad natin o urban city? Sabagay. Wait lang, pre. May nakita pa ako nakasulat din dito. Ano yun? Na yung mga bahay nila noon ay gawa sa luwad at clay. Nag-organize rin sila ng street plans. Galing nila, no? Kaya masasabi mo talaga na napaka-urbanized na rin dati ng mga tao. Kaya ganun talaga. Galing talaga ng Indus. Imagine mo kung di nila nagawa yun. May makikita ba tayong mga cities dito, mga istruktura? Makikita pa ba natin yung mga building na yan? Nako, di rin tayo maging malinis kung wala yung mga basic sanitation nila. Sabagay, tama. Pero tatapusin ko muna ito, malapit na talaga. Sige pre. Tagal mo naman, pre. Ano bang ginawa mo? Kumain ka ba? Hindi ako. Ha? Bakit? Tapos na rin naman nakapat. Pakibigyan na hikin. Maraming naiambag ang kabiasnan ng Indus sa daigdig. May mga bagay na nagsilbing libangan para sa mga tao tulad na lang ng chess at toy cars. Ang chess na kilalang kilala na larong pampalakasan sa buong mundo at ang toy cars na ginagawang laruan ng mga bata sa mundo para naman sila'y mapasaya nito. Isa pang halimbawa ng kanilang ambag ay ang dental drill na talaga namang nakatulong sa mundo, lalo na sa Asia dahil kilala ang Asia na may magagaling na dentista. Nakatulong din sa tao ng ngayon ang laryo o mas kilalang brick kung saan ginagamit sa paggawa ng mga infrastruktura. Napakalaga ding ambag ng Indus ang kanal at dike kung saan nakatutulong sa pagkontrol ng baha sa iba't ibang lugar. Subalit, ang mga kanal ngayon, lalo na sa Pilipinas, ay hindi na ginagamit ng maayos dahil tinatapunan na ito ng mga basura. Urinals at pampublikong paliguan ay higit na nakatulong dahil sa gamit nito sa bawat isang tao sa mundo kung saan talagang kailangan itong gawin sa bawat araw dahil mahirapan tayong mabuhay kung hindi natin gagawin ito tulad na lang ng pagligo.
Oy, Kim, ito na pala yung binibigay ni Delilio. Ito. Ah. Okay. Sige, sige. Sige. Ay, Tabios! Salamat. Ano ba yan? Hanggang ngayon, Oracle Bones pa lang nakahanap. Asa? Eh, ano ba problema dun? Di ba dahil sa kanila, kailangan siya, no, ay natuto magpaalala sa mga namatay? Siya din ba yan? Di ba sila rin yung nag-ensayo ng burial costumes nila? Oo nga, pero teka, ba't puro sa patay nila? Ang alam ko, meron din sila yung tungkol sa palamuti at yung pang-disenyo, gaya ng jeans at ceramics. Alam mo ba na dahil na ang siyang din ang tumiscover sa mga chariots at isipin mo kung wala ito ngayon, baka wala rin tayong mga kotse. Mano, karamihan pa man din ng mga malalaking kumpanya ng kotse ngayon ay sa Asiano, gaya ng Toyota at Mitsubishi. Oo nga, wait lang, teka, tingnan mo. Sinasabi rin dito na ang siyang din ang tumiscover ng mga marble at mga bronze. Grabe ang galing talaga ng Asiano. Oo nga. Marmol. Ang marmol, tulad lamang ng jade, ay mahalaga bilang paggamit sa paggawa ng mga palamuti sa katawan at dekorasyon. Ginagamit na rin ito madalas sa mga artworks tulad ng tinatawag natin na marble dust at marami pang iba. Ginamit na rin ito sa pagbuo ng iba't ibang kagamitan. Bronze, pinaghalo ito ng mga taga-Shang. Ang tin at ang copper na naginawang bronze. Ginamit nila itong armas at pangdisenyo. Karamihan ng kagamitan nila ay gawa sa bronze. Maaari itong gamitin bilang musical instruments, statues at ginamit sa paggawa ng martilyo, wrench at mallets. Timber framed houses o ang mga bahay na gawa sa kahoy. Dito nagsimula ang mga kahoy na bahay o palasyo. Hindi gaya ng Sumer at Indus na puro bato dahil ito ang matibay para sa kanila. Ngunit sa mga Siyang, gumamit sila ng kahoy. Malaki ang naitulong nito para sa mga earthquake-prone area dahil ang mga bahay na gawa sa bato ay mas mabilis masira tuwing may lindol. At dahil sa paggamit ng kaolin, ay nagawa ang mga paso. Ang paso ay isa sa kanilang mahalagang nagawa. Ito ay ginagamit sa pagtatanim ng mga halaman at nakakatulong na rin sa kalikasan at sa pagpapaganda ng kapaligiran. Telang seda. Mahalaga ang telang seda sapagkat ito ay ginagamit ngayon sa paggawa ng kortina, damit, sapin, at napakarami pa nitong tulong para sa panahon ngayon. Calligraphy. Ito ang sistema ng pagsulat ng mga Chinese. Kung wala ito, hindi natin maaaring basahin ang history ng Chinese. Ito ay naging batayan ng libo-libong letra ng ginagamit ng Chinese ngayon. Tea and teapots. Sila ang unang nakadiscover ng tea. Ginagamit nila ang tea bilang gamot. Hindi lamang siya inumin. Ang tea ay ginagamit natin kapag nagpapahinga para sa pagpapawala ng stress. Nakita rin ang mga unang teapot sa Shang Civilization. Di ba yung mga taga-industry niyo una nakadiscover sa agrikultura? Kaya siguro tayong mga Asiano magaling tayo pagdating sa larangan ng agrikultura. Kaya makikita mo yung mga pagkain natin, kanin, gulay, mga ganun. Oo nga, tama ka dyan. Tingnan mo yung mga ibang layo o mga Amerikano. Sanay sila sa pagkakain ng mga tinapay o meat, di sila sanay sa pagkain ng kanin. Speaking of kanin, nagugutom na ako. Punta tayo sa Takantin. Oy, Kim, paano ka tayo naging ganito? Ganito. Ganito, sin tayong mga Asiano. Di ba lahat naman ng bagay nagsisimula sa kung ano naman ang ginawa ng mga sinaunang kabiasnan? Ano ba nagpapaiba sa ating mga Asiano? Tara na nga. Sarap Pastol? Asha na na na, Asha na na na, Asha na na na. Teka lang, meron akong nakita. Pare ko,
Pare-pare ko o kay ganda ng Asya. Sandali, 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 sandali sa Asyang kagandahan. Kay bilis kagad gumaling at bigla tayong yumaman. Tuwing umaga'y nakikita pagkain sa eskwela. Lahat ay pang-agrikultura na. Oo, bago pa ako maunahan, akin ang lalapitan. Miss, isa pa ngang extra rice. Oh, Asya na, pwede bang kay makilala? Inbensyon mong magara, hindi na mabura sa mundo ko na. Pwede bang kay makilala? Gandang aking nakita, sadyang nakakahalina na. Asya na. Ito na, bagyong aking nakita. Paano na, kailangang mapigilan. Biglang nagkabaha dyan, indus aking naisip. Sa ibang sistema, kanilang paagusan. Pasimple ng pagkatingin, sa kaklase dumating. Kanyang bahay puno ng palamuti. Oh, lahat ng nais kong makita. Jade, marble, tel at cowling. Next time kami na ang may ceramics. Oh, Asya na, pwede bang kay makilala? Inbensyon mong magara, hindi na mabura sa mundo ko na. Pwede bang kay makilala? Gandang aking nakita, sadyang nakakahalina na. Asya na. Ganda ng Asya, ganda ng Asya, ganda ng Asya, oh. Ganda ng Asya, ganda ng Asya, ganda ng Asya, oh. Oh, Asya na, pwede bang kay makilala? Inbensyon mong magara, hindi na mabura sa mundo ko na. Pwede bang kay makilala? Gandang aking nakita, sadyang nakakahalina na. Asya na, pwede bang kay makilala? Inbensyon mong magara, hindi na mabura sa mundo ko na. Pwede bang kay makilala? Gandang aking nakita, sadyang nakakahalina na. Asya na. Ay nako, ang hihingi talaga ang kotse sa labas. Hindi na yan, ikaw yung paral yung pinupuntaan nila. Yung sa'yo? Hindi marinig. Dapat ikat, no? Stop na. Sige, katin. Saan ba pupunta? Hanggang dito lang. Diba yung taga-industry? Ito. Wait lang. Kailan ko sasabihin yung part ko? Kahit sa... Bye! Dun 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 dun.